sa bawat salita namin pong mapapakinggan at hindi po tulor mawala ng kabuluhan. Kasi lang naman, patuloy mo kong ibaba at walang ibang mag-glorify kundi ikaw lamang. Ito, Lord, ang lahat ng ating dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Alam niyo po yung inawit natin kanina, eksaktong-eksakto sa ating pong mensahe. Ayan, nakita ko na naiangkop talaga yung inawit natin kanina sa ating pong mensahe. Kung titignan kasi natin itong propesiya ni Micah, ay nangyari po ito 700 years bago naganap yung kapanganakan ng Panginoong Kristo. Matakin nyo yung katagal na nangyari yung prophecy na yon. Siguro kung tayo yung maghihintay doon, katulad na yun, di ba? Sabi ng iba, bakit sabi ninyo, si Christ ay darating na 2,000 years ago? Yun pa rin ang sinasabi nyo na malapit na siyang darating. Parang ganun din eh. Ito, almost 700 years bago naganap yung prophecy ni Micah. Bago na-fulfill yung prophecy niya. At ang isang bagay na makikita kasi natin dito sa translation ng aking Bible, sabi niya po dito sa verse 2, one who will be ruler of Israel. Yung King James Version, ang ginamit niya ay personal pronoun na he. Dito naman sa NIV, one who, sabi niya doon, walang ibang binabanggit doon, kundi ang Panginoong Jesucristo. Yung propesya na yun. At ang isang bagay pa na makikita natin dito, ay marami kasing nagsasabi na si Christ ay siya ay isang created being o siya ay nilalang. Yun yung pananaw ng ibang mga tao. At ang ibang pananaw pa ng ibang mga tao, si Christ daw ay naging Son of God lamang siya noong siya ay ipinanganak bilang isang tao. Yun yung konsepto ng iba. Kaya kung pag-aaralan nyo ng church history, meron yung iba't ibang mga council na siyang tumutok dito ang number one kasi na controversy dito ay ang Panginoong Jesucristo yung kanyang pagka-Diyos. At yun ay natapos na lahat ng mga church fathers natin yan. Tinapos na nila lahat kung ano talaga ba kung sino ba talaga ang ating pong Panginoong Jesucristo. Kaya ang isang bagay na makikita natin dito ay ang kasi I'm sorry to say, kasi ang katulad yung palagi kong sinasabi, ang Jehovah's Witnesses kasi, ang pananaw nila kay Christ ay halimbawa ito yung God the Father ay create niya si Christ at si Christ naman siya yung nag-create ng lahat ng bagay. Yun yung kanilang pananaw, kaya mas maliit siya na Diyos kaysa yung totoong Diyos sapagkat siya ay created being lamang. Pero dito po makikita natin dito yung binanggit ni Micah na ang sabi niya dito sa verse 2, one who will be ruler of Israel whose origin are from old and from ancient times. Yung original na translation dito, yung sabi niya po dito, from ancient times, ang original na translation dito ay from the days eternity. Yun yung nakalagay doon Pero dito, ang sabi niya dito, from ancient times. Pero ang original dito, from the days of eternity. Siya ay nagmula pa noon pa man. Noong walang hanggan, sabi niya doon. Kaya ito yung mga bagay na dapat natin makita. Kahit si John, siya yung nag-testify na si Christ ay siya po ay isang Diyos. Sabi niya doon, in the beginning was the Word, and the Word was with God. And the Word was God. Kapag yung ibang mga translation, ibang translation naman, kaya nga sabi ko sa inyo, titignan ninyo, sabi niya doon, in the beginning was the Word, and the Word was a God. Maliit pa yung Diyos niya. Kaya yun yung mga bagay na dapat natin makita. At makita natin dito sa verse
3, ang sabi niya dito sa verse 3, bago natin kunin yung mga points natin, sabi niya dito sa verse 3, ito yung isang bagay din na makita natin dito yung preposition na until the time, sabi niya dito, until the time when she who is in labor gives birth. Ang inanong ibig niyang sabihin dito, until the time, ibig niyang sabihin dito is yung future. Kasi tayo ngayon, sa panahon natin ngayon, tayo ngayon ay nasa gitna. Tayo ay nakatingin sa past history, yung kapanganakan ng Panginoon Jesucristo. Pagkatapos, ngayon, nakatingin naman tayo sa future, sa muling kanyang pagbabalik. Kaya makita mo dito kay Mega, hinula niya, pinampisay niya yung kanyang kapanganakan at pagkatapos yung kanyang muling pagbabalik. Yun yung isang bagay na makita natin dito na inanticipate na ni Micah yung second coming ng ating pong Panginoong Jesucristo. At alam naman ninyo, bago natin talakayin yung unang punto na ating pong mapag-aralan, ang iba kasi sinasabi nila na pagano naman yung pag-celebrate ng Christmas na yan ay belief ng mga pagano. Hindi. Dahil nung first century ng Christianity, kung pag-aralan ninyo o pag-aralan natin yung first century ng Christianity, ang mga Kristiyano ay higit nilang isineselebrate yung kamatayan ng Panginoong Jesucristo. Kaya ngayon din ang sabi di ba kapag nag-Lord's Supper tayo, ano yung binabanggit doon? Bilang pag-alaala sa akin. Yun ang sabi ng Panginoong Jesucristo. At ganoon din, kung titignan din natin itong kapanganakan ng Panginoong Jesucristo ay hindi naman natin ito sinasabi na December o kaya ito ay gawain ng pagano sapagkat inaalaala natin yung kanyang kapanganakan sapagkat ito yung sabi ng Tagalog, hudyat o kaya beginning ng ating pong kaligtasan. Ito yung beginning ng ating kaligtasan at ang katapusan ng ating kaligtasan, yung sabi ng Panginoon Kristo na it is finished, yung kanyang kamatayan at ang kanyang muling pagkabuhay. Kaya mali po yung mga konsepto. Ang lang naman sa atin is hindi natin alam talaga yung exact month and day yung kanyang kapanganakan. Pero marami kasing nagsasabi, kasi kung pag-aralan din yun nung unang century ng Christianity, meron silang iba't ibang meron silang iba't ibang mga month and day yung kanilang celebration ng Christmas. Nagkaroon lamang ng December 25 sapagkat itong mga Kristiyano, ayon sa aking nabasa, itong mga Kristiyano ay gusto nilang akayin itong mga pagano sapagkat itong mga pagans ay nagse-celebrate kasi sila yung Sun God, SUN, yung celebration nila ng pinakamahabang gabi at saka yung pinakamahabang araw. Ang pinakamahabang gabi kasi is I think December 21 or 22. Ito yung pinakahabang nga aldaw, June at Adaijay. At tatlong mga kayda, itinaramid na iti Kristiyano imbis nga san nga SUN, inaramid na nga san nga SON. Kasi iti naging celebration ng December, napan iti December 25. Kasi lang punto na diyan. Ano mo minsan, ibagbaga na nga celebration ka ti pagano. Saan na celebration ti pagano? Kaya sa umaga pong ito, may agay talo nga bagay nga mapag-aralan tayo dahito'y panag-umay ni Apo tayo na Jesucristo. Yung muna nga puntos na pag-aralan tayo, kunat dito ay the prophecy of His Advent. Yung hula ng kanyang pagdating. Dito po sa binasa ng ating kapatid, dito sa verse 2,
Makikita natin dito na ang sabi niya dito, "But you, Bethlehem Ephratah, though you are small among the clans of Judah, out of you will come for me, who will be the ruler of Israel, whose origin are from old and from ancient times." Ano ang makikita natin dito? Makikita natin dito na na-fulfill na yung prophecy ni Micah, at makikita natin dito doon sa Matthew chapter 2. Makita natin dito na dumating yung mga wise men. Hindi yung tatlong hari, may tatlong haring nagsidalaw. Hindi po tatlong hari yun. Tatlong hari ko nadalang damit talo di ay gift nga indaton, tama ba? Indaton ka. Kaya po tayo ng Yesu Cristo. Nakita ang wise men or astrologers na gigay nga makita kina po tayo ng Yesu Cristo. At nung basahin ko yung chapter 2 verse 3 to 6, makita tayo nga dito nga inulit na di inbaga ni Micah. At makita natin dito yung the span of 700 years ay na-preserve. Matagal mo, yan ay makita niya sovereignty of God na in-preserve na gay prophecy ni Micah nga naganap ijay Matthew. Tata na dito yung wise men nagdamag na dito tignan natin yung Matthew para hindi tayo malito. Sabi niya dito sa Matthew chapter 2, sabi niya dito sa verse 4, sa verse 3, "When King Herod heard this, was disturbed, and all Jerusalem with him." Verse 4, "When he had called together all the people, chief priests and teachers of the law, he asked them, where Christ to be born? Verse 5, "In Bethlehem in Judea," they replied, "for this is what the prophet has written. But you, Bethlehem, in the land of Judah, are by no means least among the rulers of Judah, for out of you will come a ruler who will be the shepherd of my people Israel." Kaya makita natin dito, no, binanggit ito ng mga scribes, yung mga teachers of the law, na ito yung sinabi ng propeta na sa Bethlehem siya po ay ipapanganak. At dito po makita natin dito na alam ng mga scribes na mga ito, mga teachers of the law, yung prophecy na ito. At ang isang bagay na nakakalungkot, nung dumating ang Panginoong Jesucristo, kung basahin ninyo dito sa John chapter 1 verse 11, ito yung isang bagay na nakakalungkot na mangyayari. Sabi niya dito sa verse 11 ng chapter 1, "He came to that which he has owned, but his own did not receive him." Alam na nila na yung hula o kaya yung prophecy ni Micah ay ipinanganak na, at alam nila na ito ay ang Panginoong Jesucristo, ngunit siya po ay hindi nila tinanggap. Ngunit ito yung makikita natin dito, ito nga yung tinatawag na mystery. The mystery of the blindness of Israel. Na ito rin yung binanggit ni Apostle Paul, kung basahin po natin yung 2 Corinthians chapter 3 verse 14. Sabi niya po dito, "But their minds were made dull." Ilocano na tigal, napulpul ba? Ngiti ka lang sa unong napulpul, na namawatan kas lakas jay. Yun. "But their minds
were made dull, for to this day the same veil remains when the old covenant is read. It has been removed because only Christ it is taken away. Yung veil, yung nakatalubong sa kanila na hindi nila makita ang Panginoong Kristo, yung kanilang blindness. Kasi ito rin yung hula na sabi ng Apostle Paul doon po sa Romans chapter 11 verse 25. Nagkaroon po ng blindness. Nagkaroon ng hindi nila tinanggap si Christ until itong mga Gentiles na pinili ng Diyos ay makomplete at saka sila ay mamumulat. Yun yung isang bagay na binabanggit dito na mystery. Nung haano nga mystery ka, na-unveilan, na ipapayag kanya tayo. Iso ngayon na Dalit Israelites, kita nyo Dalit Israelites, handa ngayon na, at yung history, nung mapangka dyan ka nung, iso at ibagbagan na ganapan dyan Israel, tanggapan naman na adati history nga talaga dyan ayanda, ada iti Christ na yanak ijay. Ada iti Christ nga nabiyag ijay. Ada iti Christ nga nagaramit iti signs and wonders dyan ayanda. Handa nga patpatyan nga iso na iti Savior. Malagip ko manin, patalastas. Malagip ko manin. Tatanong ti duwa nga tao. Bigla ka nga, Jamaysa, ni Pope. Jamaysa, taga-Israel. Yung natay na duwa nga tao. Tata, imuna nga natay ni Pope. Kaysa di ay Israelites. Napangkano ijay langit ni Pope. Sinabat ni San Pedro. Pagkatapos, welcome to ng kami ni San Pedro. At lugang ka dito tinagluganan namin jawilis ka nung maud. Nabutan niyo ba jawilis nga maud? Dagi ay ngay track soldado ni Moribuarto. Yun, iso iti nabutak pa hindi ubing ang liwanag na iso may Cristo sa rinda na iti para BGH nga jeep. Di nusarda ng service ni Pope. Di ko natay ka naman dito Israelites na rin ito. Tatay, di napangkano niya langit. Di ko limousine ng sundungan niya. Tata-agree rin ni Pope. Anong kanon ni Pope? Hindi tao, di namin ko lang na tao rin tayo. Siyak Pope ijay baba. Unang kanon ni San Pedro kanya na, ikatalnam, ako hindi magbalin mo, kailan niya ako Diyos lita. Iso ngayon, kita niyo ti Israel, pasik-pasik da. Daging ili nga nakapaligid kanya da. Una niya kasastala, handa nga maabak isuda. Isuda to, pinili niya ako Diyos isuda nga talagang preserve na tapno makita di glory na kanya. Kaya nga dahil Bible ka tagpaiso. Tanong ma-wipe out naman talaga di awanin. Haring nagpaiso dahil yung Bible. Diba? Kita nyo lang hindi mangyari nga manumamisay nga magpapalitan niya. Dahil panglaban na nga ayon doon na nga din katapos dagito istorya tayo masin dagito anti-Israel kat kunada antay yung kukuhan dagito product ti Israel kunada awanin na kat no amin nga babak na dito lubong kat Israelites kudyo so daman iti ko number 1 na billionaire dito ay lubong. Yung di may isang makita tayo. Kanya? Di may isang makita tayo.
At kakaro tatati panahon tayo, adungay ti hangmang kakaro tatati panahon tayo tatay, sumurong nga kita man yan. Sumagpaspasalamat at kada dito uping tatak. Nga ada dito ada dito nagdundunod iti sa uti ako. Kaya talaga nagpaiso yung imbangan ni Apostle Paul na in the last days na talaga pabulusok iti lubong. Mapan ni Jay. So makita tayo tata na ipanahon tayo tata karon no Christmas. Anya ba iti panunod iti tao tata no dumteng iti Christmas. Hanang na inalaala nila yung birth ni Christ na merong isang Savior na magmula sa langit, siya ay bumaba dito sa lupa para napakaganda yung kanyang kalagayan sa langit. Bumaba siya dito sa lupa para ipinanganak na mahirap para lang sa bawat isa sa atin. Wala, hindi na nakikita yun. Kaya maalala ko yung the first Noel. Hindi mo pin kami, numapang kami ang kalungsot, uray yung wrong grammar akin, wrong pronunciation akin. And bro. And heaven na Jojo sing, and heaven na Jojo sing, kung namin yun. At least, di kang kantahin ni hindi ko. Talagang ada timining na, tatapit, nag-iubing at kantala, at namin yung Tagalog ang kantahin na kaslalagsong ngayon ng Christmas. Aanan na nakasentro kini Christ. Dagdigan dumasan ba sila nakatuon kapag dating ng Christmas? Aligada tayo minsan, ano ba yung gift ko? Ano ba yung ibibigay kong gift? Yung mga ganun. Anya ba yung matanggap kong gift? O kaya niya ba yung ibitin kong gift? It's the best gift. I-share tayo yung Word of God. Yan, it's the best na gift. Amen? And bro. And Piksa pa eh. Sila pa yan. And heaven na Jojo sing. And heaven na Jojo sing. Pangalawa, the place of His advent. Pakakatawa ko lang na kayo, tani, kasi lamang makatutulog kayo. Pupunan ni Satanas dyan. Pupunan. Wala yun, in Jesus name. Wala yun, atap na kayo na makatulog. Yung place of His advent, iyan iti lugar na kapanganakan ng Panginoong Kristo. He was born in Bethlehem. Sabi niya dito. Dahil Bethlehem na binanggit ni Micah, nagdato iti Bethlehem di kapanahunan nga lugar. Nang specific iso na eh. Sabi niya po dito, but you, Bethlehem, Ephrata. O, ibig nang sabihin dito yung little town ng Bethlehem. Mantakin mo yung sovereignty of God. Makita niyo nga ada na talaga iti Diyos na mangkutkuti dito lubong. Ada iti may isa na kamain mga araramid dito lubong. Kita niyo yan ni Caesar Augustus, siya yung emperor, nagkaroon po ng census. Sabi niya, lahat ng sinasakupan ng Roman Empire, karoon tayong census. Kaya, anong nangyari? Itong mag-asawang si Joseph at saka si Mary, nandoon sila sa Nazareth, umuwi sila doon sa Bethlehem. Dahil doon yung kanilang place of birth. Para lamang magpatala. At habang sila ay nandoon sa daan, doon, mantakin mo 80 miles niya, ihikat, 80 miles
So, kadayo na dyan 80 miles. Hingga na dito siguro, hingga na dyan San Fernando. Handaan na. Kaya Rosario, wag hingga na ito, magnaka iti Marcos Highway, 47 kilometers kung namin tayo. Dito yung miles 80 miles. Adayo, niya, makita tayo dito yung adayo. Nung naman na nagpa-register na dito yung duwa ng asawa. Una dito, the place Bethlehem Ephrata is significant for 3 reasons. Meron pong significant ng place na ito, Bethlehem Ephrata. Itong Bethlehem, ito po ay tinatawag na Royal City. Bakit Royal City? Dito po ipinanganak si King David na dulo ng ating pong Panginoong Kristo. Ito pong Ephrata o Ephraim, dito kasi nagmula yung tatay ni David na si Jesse. Dito rin nagmula. Kaya makikita nyo yung Psalms chapter 1, Psalms na, 1 Samuel chapter 17 verse 12. Makita nyo doon na yung clan ng Ephraim o Ephrata ay si Jesse, doon nagmula yung tatay ni King David. Yung pangalawa na makikita natin dito, yung name Bethlehem, di ba sinabi ng mensahero natin last Sunday, na yung Bethlehem meaning is house of bread. At yung Ephrata meaning is fruitfulness. Yung Ephrata meaning fruitfulness. At kaya nga, anong significant nito? Anong kahalagahan nito? Makita natin dito na ang Panginoong Kristo ay sinabi niya sa kanyang sarili na I am the bread of life. He who comes to me will never hungry. Hindi po siya mauuhaw muli. At makikita natin dito, walang ibang makapag-satisfy sa atin kundi ang Panginoong Jesucristo. Kaya nga yung greediness, walang pwedeng makapag-satisfy sa ating pong Panginoong Jesucristo. Kasi ang greediness, iba talaga ang greediness. Di ba ang sugal, greediness yung sugal eh. Magsugal ka, kahit mo alam niya kwartan niya eh. Kagwag. Apay piman nga kahit mo pelang alam niya kwartan niya kagwag. Di ba? Kinasakim niya. Nung timabalin lang makapag-satisfy kanya tayo, noon naman sitwasyon tayo, kinkalagayan tayo, awan iba, no di ni Apo tayo ng Jesucristo. Sapagkat sabi niya, I am the bread of life. Amen? Pagkatapos yung word na Ephrata, yung fruitfulness. Sabi niya doon sa John chapter 15 verse 5. Basahin ko nga. John chapter 15 verse 5. Sabi niya dito, I am the vine and you are the branches. If a man remains in me and I in him, he will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Kaya yung fruitfulness po natin, yung mga gawa natin ay wala tayo, awan ni maaramigan tayo. No awan ni Christ kanya tayo. Abay, the question, ano mo taga-aramid na siya? Nga hanga Kristiyano, di ba? Niyam ka. Kung tanda ka lagi kita gawin kita. Di ba, ato man tali kita, duma nga hangang Kristiyano, nararamit din na siya. Oh. Kanya ga, iso nga gramit na din na siya, dati, sabali nga, motibo na. Tayo, agar-aramit tayo, the fruit ni Christ, agar-aramit, iso nga makaaramit tayo, iti na siya. Amen? Mawawatanda?
Kasi na tayo eh. Isu nga makaramit tayo ngayon itin na siya at gabugi ni Christ. Ta nakakabit tayo kanya. Without me, you can do nothing. Sabi niya dito, Bethlehem was a very small place. Little, sabi niya dito, little among the thousands of Judah. Ni Christ, nga pinili ni Apo Diyos. Hindi pinili mo ng Diyos. O hindi pinili ng ating pong Panginoong Kristo na siya ay pinanganak sa Jerusalem. Na kung saan dito yung pinakamaramiang lugar. Kundi siya ay pinanganak sa little town of Bethlehem. Hindi pinili ng Panginoong Kristo na siya ipinanganak, ipapanganak sa Rome. Hindi pinili ng Panginoong Kristo na siya ipapanganak doon sa New York o kaya sa London. Pinili ng Diyos na siya ipinanganak sa little town of Bethlehem. Siya po ay nagpaka-babaki, humbled himself. Na kung tutuusin ka, dapat haan nga ijay nga mayanak isuna. Haan nga jayan di manger nga mayanak isuna niya di manger sabsabat. Nung pinili na, tatlo lang ipakita na yung kanyang humbleness, yung kanyang humility. Hindi siya karapat-dapat sa mga bagay na yun. Kaya nga tayo, ngayong December, kahit na wala tayong gift, praise the Lord pa rin. Amen? Amen. Amen? Amen. Uray no niya 500 akat, yan anay tayo nga po. Ang nagsimula. Gumatang tayo titlog. Yabay. Toyo. Tano, ilang 30 salad kas kada spaghetti. Awan, nangungumanay niya. So, maitlog. Toyo. Hindi bagas. So, hindi natin. Pagkatapos kapi ng 3 in 1. So, nasun. Katapos, mabaling pa nga itibalong kaya may isang estudyante 50 pesos. Oh. Anong maminsan 50. Ayan yung mga bagay na makita natin. Yung pangatlo na mapag-aralan po natin, sabi ko dito, the purpose of His advent. Makita natin dito, bakit siya ipinanganak doon sa Bethlehem? Bakit siya ipinanganak ng isang Virgin Mary? Bakit niya iniwan yung napakarang niyang lugar na langit para lamang bumaba dito sa lupa na napakasama, na andun yung kasalanan? Bakit niya ginawa ang mga bagay na yun? Diba? Inuulit ko. Bakit doon siya sa little town of Bethlehem siya ipinanganak? Bakit siya ay ipinanganak ng isang Virgin Mary? Minsan katkuangan? Kakalo niya Tagalog. Ano ba Tagalog ti Virgin? Virgin. Kasi ang nakalagay sa Tagalog, dalaga, ang sabi niya kasi doon minsan marami namang dalaga na hindi ko Di ba?
Sorry to say, kahit po na correct yung translation nga di ay, kita nung minsan amoy kami ni day unang ili, nalilay na panunod na di day kriminal ityan. Iso nga naging kriminal na, nalilay na nga panunod nga eh. Magtakam ta, question na lang napati kunada ka. Pastor, apay ni Christ, totoo bang tao isunod? Di nagkatawang tao, totoong tao, nagkatawang tao. At di na ilang nga rin isunod, tao. Nailab siguro kung awan tibaso ba niya na. Di lang mo te, damat galakas ti mailab. Korek pa, ulong. Diba? Utos pa. Utos pa. Iti lamang nagiging mali. No, ang panunod ka iti mali. Pagkatapos, di ba sabi ko dito, bakit siya pinanganak ng isang virgin? Bakit niya iniwan yung place of ivory doon po sa langit para lamang bumaba dito sa mundong na makasama? Unang-una, sabi ko dito sa chapter 5, verse 1. Balik po tayo sa Micah. Sabi niya dito sa verse 1, dito sa B, sabi niya dito, they will strike Israel's ruler on the cheek with a rod. Anong ibig niyan sabihin yan? Siya ay mamatay. Anong makikita natin dyan? He came to redeem His people. Kaya siya dumating dito para tubusin yung kanyang mga quote-unquote pinili. Uran niya kung kuna tayo dyan talaga nga at pinipili nga po Diyos. O ang gamitin na lang natin yung kanyang minahal. Pero hindi niya ba minahal lahat? Hindi. Sabi niya dito, they will strike Israel's ruler on the cheek with a rod. Dito, makikita natin dito na ang Panginoong Kristo, siya ay ipapanganak upang mamatay para sa bawat isa sa atin. Kaya totoo yung sinasabi ng Revelation chapter 13 verse 8. The Lamb is slain before the foundation of the world. Kaya namatay siya. Bago pa nilalang lahat ng bagay, tapos na lahat yung plano ng Diyos. Finish na. Ang Diyos kasi alam niya lahat kaya tinapos niya lahat. Tayo lamang ang, siyempre, limited kasi tayo. Yung ating pong kaalaman at pag-unawa. In the eternal purpose of God, it was decreed that in the fullness of time, He came to be sin bearer and redeemer of His people. In the fullness of time. Ano ibig niyang sabihin? Yung perfect time. Abay na ta, dito yung question. Abay na ta, nga ni Christ kat haan nga imay di panawanda Samuel. Abay na ta, ni Christ kat haan nga imay di panawanda tayo kumatata. Nga technology kat po, napaka-advance. Tati perfect time na, diyan aldaw kintawan nga imayan na. Diyan iti pinaka-perfect time na. Siguro, no siya nagpanpanunot, no siya ang nagpanpanunot, no tatang na nga imay ni Christ, niya nga ta. In video na rin. Pasilpida pa, pasilpida. Siguro, kung naga, AI. siyempre, technology. Nung hindi pa lang hanga Roman Empire mag-aari, awan. Kurang. Diyan kaming panahon ti Roman Empire katwan
Mayatin iti roads, mayatin iti transportation, medyo okay. At ano ti sakop dan? Ano ti nakangkar dan? Iso nga diya iti perfect time. Ngayon may niya po tayo ng Yesu Cristo. Pangduwa na makita natin dito, sabi niya dito, He came to rule over His people, sabi niya doon. Yung word na rule, ay yung ibig niyang sabihin is governor, to govern. Mamahala. Na ito yung kanyang binanggit, yung message din ng kapatid natin nung last Sunday na yung Isaiah chapter 9 verse 6 nang sabi niya dito, for us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulder, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and Prince of Peace. He will govern. He will be the ruler. Kaya dalawang bagay kung bakit dumating ang Panginoong Jesucristo. Ano yun? To redeem His people and to rule or to govern. Para Tagalog govern. Pamahalaan. O pamahalaan. Tama ba? Para siya ang mamuno sa kanyang mga tao. Kaya ang question ko ngayon iiwan sa bawat isa sa atin bago tayo magtapos. Question, totoo bang tinubos ka na ni Christ? Di number one na question eh. Anytime, mabalik tayo alalay na po Diyos kay Tigyan tayo. Kaya nga tinumber one nga dapat sigurado tayo ba? Nga tayo kung tinubos na tayo ni Christ. At dapat kasiguraduhan tayo. Di number one na question. At di may sana question ko. Totoo bang tayo ay tinubos ni Christ? No, amen. Kasi anytime, pwede tayong kukunin. Kung tayo man ay totoong tinubos ni Christ, tayo ba ay kanyang pinamumunuan? O kaya ginagabern niya tayo? Siya ba ang sumasakop sa atin? Siya ba yung ating ruler? Kapag sinabi kasi natin siya ay ruler, siya yung ating ruler, siya yung namumuna sa atin. Kaya nga dahil yung bago tayo magtapos, dahil yung question ko ngayon, na may sapay. Siya anak nga mamatitik ko eh. Nagatayo ka, free tayo o kaya malaya tayo. Kasi nung una, we are slave to sin. Nung tinubos tayo ni Christ, slave tayo ngayon ni Christ. Isang mga tayo at awan freedom tayo. Diyan kinakita at mapananaw ko. Kunan ni Apostle Paul di Ephesians, da tayo kat prisoner of Christ tayo. Balot da tayo ni Christ. So may isang mapanunutan tayo, slave na tayo ni Christ. Isang ano niya, kaya ni Christ, ang mabaling nga, iti-slave ka rin ka, ang mabaling nga umangangal yan. So magpasalamat tayo, tako, ang physical nga, datoy ni Christ, talaga ni physical nga talaga nga, naabay tayo ni Christ, kunang nga mapangkap. Kunang. Kara na niya ubod niyo. Antay mo urahin nga ako, tarang na niya ubod tayo. Tano mangisan ka ni Christ kat kung buktak di ay.
Bumabaot. Kumugtar, sumipat pa yan. Nagpaiso. Ako nanagay mo talaga nga totoo ka nga po Anak. Anak, sabi niya doon, ikaw ay kanyang dinidisiplina. Amen?